kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. See wishes come true sa Wish Ko Lang sa tulong ng Ariel Antibac with power of safeguard. Wish ko lang. Ang pandaigdigang proyekto na Walk to School ay tinaguyod para anyayahan ng mga magulang na maglakad at ihatid ang kanilang mga anak sa paaralan. Pero si Nanay Maria, hindi na kailangan pang hikayatin para makiisa sa proyekto at higit pa sa paglalakad ng kanyang anak, ang ginagawa niya sa araw-araw. Sa halos 8 taong paglalakbay ng aming programa, iba't ibang kwento na rin ang nakuna ng aming mga kamera. At malasungkaman ng kalsadang kailangang tahakin, alam namin na sa dulo ng mahaba at masalimuot na paglalakbay ay may kakaibang kwento pa rin kukurot sa ating mga puso. Hakbang ng mga paa ni Nanay Maria ay isang baitang papalapit sa kanyang misyon. Ang layuning mabigyan ng magandang kinabukasan ang bunsong anak na si Harold sa kabila ng kapansanan nito. Binubuhat ko, ma'am. Papunta sa school. Palaging ganyan. Araw-araw. Isang sakit ang dumapo sa anak noong sanggol pa. At mula noon, tila nawala ng silbi ang mga paa ni Harold. Nung 9 months siya, nagkasakit ng pneumonia. Tapos pinunta ko siya sa hospital. Inadmit nila doon. Bali, more than 1 week ata yun. Bago na-discharge. After 4 years, 4.5 years yata yun. Sinusubukan niyang tumayo mag-isa at lumakad. Yun, hanggang ngayon ganyan ang sitwasyon niya. Dahil sa naging kondisyon ng anak, ang mga binti at paa ni Nanay ang nagsilbing binti at paa ni Harold. Naawa po ako kasi mabigat ako. Kaya talagang nahihirapan ako pero tinitiis ko para makapag-aral naman si Harold ng high school. Ang gabundok na pagsasakripisyo ni Nanay Maria ay lalo pang nadagdagan dahil sa layo ng lakarin papuntang eskwelahan. Hindi rin ubra ang saklay o wheelchair sa matarik at mabato nilang lokasyon dito sa Benguet. Kaya naman araw-araw ay gano'n na lamang ang balakid na pinagdaraanan ng dakilang ina. Mula grade 1 siya hanggang nag-graduate sa grade 6. Ang pakiramdam ko ba parang may bibi ako palaging inaasikaso. Pagdating sa eskwelahan, pansamantalang na ipapahinga ni Nanay ang kanyang mga binti, braso at likod. Dito lang kasi nagagamit ang wheelchair ni Harold dahil kahit papano, sementado na ang kanyang paaralan. No, use agreement of verb and subject. Kasalukuyang nasa first year high school na si Harold. So you have Kung titignan si Harold kasama ng ibang estudyante, tila ang wheelchair lamang niya ang kakaiba sa kanya. Pero higit na kapansin-pansin ang kanyang pagsusumikap na makisabay sa klase. Ang kanyang mga kaklase ang umaalalay sa kanya kapag kinakailangang lumipat sa ibang silid-aralan o di kaya ay pumunta sa ibang parte ng eskwelahan. Siya ay interesado na mag-aral. Kaya gusto namin tulungan sa konting yung pagbuhat at baka mahirapan ng konti pero nandun naman yung mga kasama niya, yung kaklasmate niya. Kaya parang yung mga kaklasmate niya ang inspirasyon sa kanya. Hindi ko iniisip ang kapansanan ko na hadlang sa aking pag-aral dahil kaya kong makapag-aral kahit ganito ako. Samantala
Samantala, habang nasa eskwelahan si Harold, isa pang misyon ang pinagkakaabalahan ni Nanay Maria. Mula eskwela, diretso naman siya sa kanyang malawak na opisina, ang ilog. Dito kasi niya binubungkal ang kanilang ikinabubuhay. Dito sa rumaragasang ilog, nakikipagsapalaran si Nanay Maria, kapalit ng maliit na halaga. Minsan muntik akong tangin ng tubig kasi bagyo yun eh. Malakas ang agos ng ilog. Yung tubig sa ilog. Gusto kong pero wala namang puhunan. Ganun. Nabigyan siya ng ibang trabaho. Delikado dahil yun, na siya. Matanda na siya. Sa buong maghapong pagtatrabaho ni Nanay Maria, kampante naman daw siya sa kalagayan ni Harold sa eskwelahan. Ang mga fourth-year student na kasi ang naghahatid kay Harold pauwi ng bahay. Aga silang nasisiyahan na nakakatulong dun sa kapatid na may ganong kapansanan. Pasan ang nakababatang kaeskwela, tinatahak din nila ang mahabang daan. Kasama na ang bundok at tulay, may uwi lang si Harold. Pero hindi lamang si Harold ang mabigat na pasanin ni Nanay Maria. Bukod kasi sa kanyang bunso, ang panganay na si Minerva ay hindi rin nakakalakad ng maayos. Nung 7 months siya, nagkasakit siya ng pneumonia, severe pneumonia. Kaya pinunta ko siya sa hospital, inadmit naman nila doon. Pagkatapos ng ilang araw, na-discharge siya. Maganda naman yung naalis yung pneumonia niya, pero hindi siya makatayo. Nahihirapang tumayo at lumakad. Nakatapos ng vocational course si Minerva, pero dahil sa kanyang kondisyon, hirap din siyang maghanap ng trabaho. Naging inspiration ko talaga si nanay kasi matatag siya. Sana po matulungan ko siya para hindi na siya mahirapan. Kakayanin ko hanggat kaya ko. Pagtitiis ako hanggat kaya ko para ako sa kanya, makapagsilbi sa kanya. Iparamdam ko sa kanya na kahit ganun siya, mahal ko pa rin siya. Hindi naman nakakalampas kay Harold ang mga paghihirap ng ina. Kaya kahit kandila lamang ang gamit, sub-sub sa pag-aaral si Bunso. Hihirapan po ako dahil wala kaming ilaw sa Hindi ako makapag-study ng gusto. Paulit-ulit mang pinilay ng kapalaran si Nanay Maria. Nananatili siyang matatag, nakatayo at pursigido sa kanyang misyon na iahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Sisikapin ko po ang lahat ng makakaya ko para sa kanila. Para maging mabuting mother ako sa kanila. Susunod ang paghahanda ng buong eskwelahan para sa minamahal nilang kaklase. At mamaya, dito sa pagbabalik ko sa Pilipinas, makita ko pa kaya ang babaeng naging bahagi ng buhay ko.